Cheesy chicken cordon bleu naman nga po ang niluto namin ngayon at grabe, super sarap, crispy at juicy sa loob gamit ang Good Life breadcrumbs. Tapos, pinangbaon din namin sa aming pagluwas ng Maynila. Kaya tara, samahan nyo kaming muli sa aming panibagong araw. At dahil paluwas nga ni po kami ng Maynila the day before eto at nag-asikaso na kaagad ako ng aming babauning pang-ulam at magluluto nga ako ngayon ng paborito naming chicken cordon bleu. Eto yung madalas na in-order namin kapag kumakain kami sa labas, kaya naman kaysa bumili pa ay naisipan ko na magluto na lamang. Meron nga ako ditong 1.5 kilo ng chicken giniling at naglagay lang ako din ng mga pampalasang sangkap katulad ng bawang, sibuyas, onion powder at garlic powder. Gamit nga itong cling wrap, mas mabilis nga natin itong maimumold. Bali naglagay lang ako din ng pinakang pampalaman ng ham tapos cheese. Tig 2 ham and cheese nga pala yung nilagay ko para cover nga lahat kapag ginayat natin ay merong palaman. Tapos ayan, pinalagay ko na nga muna sa rep ng mga 2 to 3 hours para medyo tumigas. At kinabukasan na rin nga pala ito, bali ni-steam ko na rin nga ito para talagang lutong-luto. At eto, inayos ko na rin nga pala yung aking gagamitin para sa pagko-coating. Sa mga ganitong klaseng fried dishes, gumagamit talaga ako palagi nitong Good Life breadcrumbs dahil gawa ito sa quality wheat flour kaya naman achieve namin yung crunchiness at juiciness ng lahat ng mga niluluto namin pagkain. Subok ko na rin talaga to dahil medyo matagal-tagal na rin talaga namin itong ginagamit at talagang na-achieve namin yung ganda ng pagkakaluto. At eto na nga, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung pagkakaluto. Super crispy at talagang achieve ang pagka-golden brown na kulay. Sobrang crispy. At grabe, as a first timer na magluto ng ganitong klaseng chicken cordon bleu sa bahay, nakakatuwa lamang na kahit pa paano nga na-achieve natin yung magandang pagkakaluto. At eto, totoo talaga ang balita na crispy sa labas at juicy sa loob. Kaya naman yakap ang sarap gamit ang Good Life breadcrumbs. At ayun nga, at pagkatapos kong magluto, eto at gumayak na rin nga kami paluwas. Kasama nga pala namin ngayon si Alicia Bernice, kaya at ayan, nagpaalam na nga siya sa kanyang mga kapatid, kay Ate Kiona at kay Tutoy. Thank you! Bye! Bye! Love you, Buso! May lakad nga lamang pala kami ngayon sa Maynila at si Alicia nga lamang pala yung kasama namin ngayon dahil si Ate Kiona naman ay may pasok pa sa school. Alas 12 ng tanghali nga kami nang umalis sa bahay tapos nakarating na nga kami dito sa may Calapan Pier ay pasado alas 2 na ng hapon. At biyaheng pasado alas 12:30 na nga ng hapon ang alis daw nitong barko at talaga namang medyo malayo-layo din talaga ang biyahe mula sa amin papunta ng Maynila. Kaya naman pagkapasok nga namin dito sa barkong aming sasakyan ay nagutom talaga kami. Kaya naman kumain na nga kami kaagad dyan. Hindi na pala ako gaano nakapag-video ng pagkain namin diyan dahil sa mga oras na yan ay medyo nalulula na talaga ako dahil medyo malakas-lakas nga ni ang alon. Ito talaga yung kinakatakutan ko kapag lumuluwas kami at sumasakay ng barko kapag ganitong medyo malakas ang alon. Talagang lulang-lula ako, hilong-hilo at parang gusto ko na nga bumalik muna itong barko. Buti na rin lamang talaga at medyo mainit at hindi maulan sa mga oras na yan kaya hindi ako masyadong kinakabahan. Pero talagang ako'y lulang-lula at ako'y nadadala ng sumakay ng barko lalo pa magbiyahe kapag ganitong pahapon na. Mahigit 3 oras din ngayong biyahe namin dito sa barko at ayun, medyo malapit-lapit naman na dito sa Batangas Pier ay kumalma na. Kaya eto, nakalabas-labas kami at kahit pa paano ay ako'y sumaya na ulit na wala na yung kabog ng aking dibdib. Hey, Batangas Port! Hi! Akto may lutuan dito, makakapagluto tayo. Hi! Anong masasabi mo, anak? Thank you po. Ang ganda! Ganda. At ayun nga, at pasado alas 8 na ata ng gabi nang kami makarating dito sa Maynila. At salamat sa Lord sa pag-iingat sa amin. Pero ayan nga, kararating lamang namin dito ng Maynila. Umiiyak na nga itong si Alicia Bernice at namimiss na nga raw ang kanyang mga kapatid. Kawawa, wala ba po? Sorry na. Pangalan ng ate mo. Ay, yung kapatid mo lalaki. Ang pangalan. Ha? Captain. Love mo sila? Kawawa, love mo. Gusto mo lang umuwi tayo? Kaya naman, yun lang muna nga for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.